Magandang araw mga kababayan, maligayang pagdating sa aming video. Sa kontemporaryong mundo, natagpuan ng mga Pilipino ang kanilang sarili sa gitna ng mayaman na tapiserya ng moderno at mabanyagang mga wika. Ang aming linguistic landscape ay patuloy na hinuhubog ng maraming impluensya mula sa patuloy na lumalaganap na presensya ng social media hanggang sa magkakaibang hanay ng mga individual sa aming agarang kapaligiran at sa kapaligirang dinadala namin araw-araw. Gayunpaman, kung huminto tayo sa pagmamasid, mapapansin natin na ang ating mga ninununang wika ay patuloy ng umuunlad, na kung saan ang bawat isa ay may kakaibang kagandahan at kahalagahan sa kultura. Sa loob ng linguistic mosaic na ito, nagtataglay kami ng napakaraming uri ng wika na nagpadali sa tumpak na pag-unawa at pagkatuto sa aming pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Bilang mga tagapagdala ng sulong ng hinaharap, na sa mga kabataan na pag-isipan ang kahalagahan ng ating mga pagpili sa wika. May layunin ba ang ating patuloy na pagyakap sa iba't ibang wika? Bilang mga mag-aaral, responsibilidad nating itaguyod at palaganapin ang ating mga katutubong wika na nagbibigay ng halimbawa para sa mga susunod na henerasyon at mag-ambag bilang mga responsableng miyembro ng lipunang ating kinabibilangan. Labanan natin ang pang-akit ng modernong balbal at sa halip ay isawsaw natin ang ating sarili sa sarili nating wika. Ano man ang iba't ibang epekto ng mga wika na ito sa atin, naway magsikap tayo para sa mas malaking porsyento ng pag-unlad. Kaya huwag na natin paantayin pa. Tara, at alamin natin kung ano-ano ang mga masasabi ng iba't ibang tao tungkol sa komunikasyon dito sa Pilipinas. Ako nga pala si Jan Lamesa. Yes po. Ano po? Ano po yung edad? I'm 30 years old. May trabaho po. Ako isang sales staff dito sa shoe store ng World Balance Robinson Inn. Taga saan po kayo? Dito lang ako sa nasa Luma 5, Ibis Cavite. May question lang po kami sa sila. Ano pong lingwahe ang iyong kinalasahan at ginagamit sa pang-araw-araw? Ang kinalakayan kong lingwahe, since tayo ay mga Pilipino sa Tagalog. Nilalabili ba ang masusing connection ng mga kabataang henerasyon sa kanilang kultural na lingwahe? Kung oo, paano mo ito masasabi? Kung nasusunod pa ba yung lingwahe ng mga kabataan? Kasi ngayon parang hindi na kasi masyado na tayo moderno ngayon. So meron namang iilan na nakakasunod pa sa lingwahe o lingwahe talaga na ginagamit natin. Pero hindi ko masabi na 100%. Siguro mga sa 60-70. Next question po, ano po ang kahalagaan ng musika, sayaw, at ibang pang ng artistic expression po sa kultura natin at wika ng pagmaliwan? Siyempre mahalaga yung mga sayaw at wika natin dahil na Pilipino tayo. So marami naman tayong mga sayaw na tinatangkilik o minamahal natin, yung sayaw na tawag ito, yung kinikling, di ba sayaw natin yun? Dapat mahalin natin kung ano yung sa akin. Next naman po, naapektuhan ba ng mga makabagong salita ang paraan ng komunikasyon ng mga estudyante sa kanilang mga o kaya po sa managagandang tao sa lingkungan pa? Kung oo po, maaari po bang ipaliwanag kung paano po? Ako, since hindi na ako nag-aaral, siguro nung era namin, siguro hindi na pa-apekto kasi ang ginagawa namin is turong Tagalog na talaga. Kasi ang tuturo talaga sa amin is wikang Tagalog talaga. Sa atin, di ba? So, paano natin mamahalin yung sariling wika natin kung hindi natin siya ibibigkas o sasanayin yung sarili natin araw-araw? Sa ngayon kasi yung generation kasi ngayon, di ba, meron ng ibang gamit ng lingwahe. Minsan nga, mas nagbibigyan pa ng oras yung pag-English, di ba? Kaysa sa paggamit ng pag-Tagalog. Mas mahaba yung oras ng pag-English ng karamihan kaysa sa paggamit ng Tagalog. So, yun. Thank you po. Ano pong pangalan? Asma Romanilio. Tatay ko, Muslim. Plano din siya. Maranaw yung tatay ko. Ano pong edad? Oh, 52. Yung kasarian po, babae po o lalaki? Babae. Oh, babae. Buwang kalay. Ano na? Ano pong trabaho? Ay,
Ito, operator ng massage chair. Ano po? Yung address po ata. Okay lang po kahit hindi na po malinaw. Address, Imus. Bayan Luma po. Ito na po yung tanong ko. Anong lingwahe ang iyong kinalakihan at ginagamit sa pang-araw-araw? Lingwahe kong kinalakihan ay Bisaya. Tapos, pang-araw-araw, siyempre, Tagalog. Dito na sa Manila. Gusto na tayo. Nananatili ba ang lasing koneksyon ng mga kabataang henerasyon sa kanilang kultura at linguistikong pinagmulan? Kung oo, paano Oo naman. Oo. Nananatili kung hindi ba? Bakit po oo? Paano mo po nasabi? Di ba sabi mo nananatili ng lingwahe ko? Di, siyempre, nagsalita na nila, di ba? Tagalog. Ano ang kahalagahan ng musika, sayaw, at iba pang anyo ng artistic expression sa kultura at wika ng komunidad na ito? Kung Pilipinong, yung tiniklay, Sa musika po. siyempre yung Tagalog. Ano po? Naapektuhan ba ng mga makabagong salita ang paraan ng komunikasyon ng mga estudyante sa kanilang mga guro at matutundang tao sa loob ng paaralan? Oo naman, apektado, Kasi, siyempre, dati, Bisaya, Tagalog. Ngayon, kailangan tayo mag-English. Yun lang po ate. Ang wikang Filipino, gaya ng lahat ng bagay, ay patuloy na nagbabago at nahuhulmas sa kasalukuyang panahon dahil sa dami ng aspeto na nakapalibot, marahil ito ay dinamiko. Ang mga pagbabagong nagaganap ay sanhi ng patuloy na pag-usbong ng ating lipunan bilang isang makabago at modernong bansa. Kasabay sa pagyabong na ito ang paglalim at pagpapayaman sa ating pambansang wika. Bagamat ang mga suliranin o salik na nagdudulot ng pagbabago ay hindi tiyak, hindi may tatanggi na ang mga naidudulot nito ay may malaking epekto sa kung paano umiiral ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ilan sa mga pabago-bagong aspeto ng wika ay kung paano natin ito gamitin, pasulat man o pasalita. Ang rason kung bakit natin ito ginagamit at ang estilo ng ating pagtangkilik dito. Gayunpaman, sa dinami-dami ng mga pagbabago at suliranin na nagiging balakid sa pag-usbong ng ating wika, hindi natin maisasawalang bahala ang mga kalamangan ng pagkakaroon ng wikang pambansa. Kung wala ang wikang Filipino, imposibleng umiral ang ating lipunan. Kung gayon, magkakaroon ng isang malaking lago sa bawat buhay ng Pilipino dahil mawawala ng daan upang paangatin ng bawat individual ang kani-kanilang antas sa lipunan. Ang patuloy na pag-unlad ng Pilipinas bilang isang lipunan ay naging sanhi ng pagiging dalubhasa ng mga kabataan sa wikang Ingles. Samantalang patuloy ng paglayo ng kabataang Pilipino sa ating sariling wika, ang wikang Pilipino ay tayo-dala ng kapaligirang kinamulatan ng ating mga kabataan. Ang ating mundong ginagalawan ay mas pinapanigan ang mga taong may kakayang maging proficient sa wikang Ingles at hindi masyadong nabibigyan pasin ang pagiging marunong sa paggamit ng Pilipino sa pang-akademikong larangan. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang kahalagaan ng katutubong wika na ating kinagisnan, hindi man ito ang mas pinapaboran. Ito pa rin ang humuhulma sa karakter ng isang musmos. Ito ang wikang nagiging gabay sa kaniyang paglaki bilang isang Pilipino. Ang wikang Pilipino ay patuloy na ginagamit upang mabigyan daan ang komunikasyon, pagpapahayag, ekspresyon at pakikipagtalastasan sa ating mga buhay. Ang ating sariling wika ay nararapat lamang parangalan at bigyang pugay marahil ito ang nagbigay sa atin ng kalayaan, karapatan at pribilehiyong ating tinatamasa sa tuwina.
Ang wikang Pilipino ay dapat pang pagyamanin at tangkilikin bilang unang wika, hindi lang dahil sa ito ang ating kinagisnang wika. Bagkus ay dapat lamang ito respetuhin at tanggapin dahil ito ang tutulong at gagabay sa atin upang ipagbuklod ang mamayan sa ating bansa patungo sa inaasam nating kaunlaran.